Posible pang abutin ng ilang araw ang mga pag-ulang dulot ng habagat. Ang mga pag-ulan kagabi hanggang kaninang umaga na merwisyo at nagpabaha sa iba't ibang lugar. Saksi, si Joseph Moro. Mataas na tubig sa kalsada at mga lumutang at nagkalat na basura, yan ang bumulaga sa mga motorista kaninang umaga sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Sa kabila niyan, pilit dumaan sa Araneta Avenue ang ilang siklista at motorista para makapasok sa trabaho. Mahirap. Lalim kasi doon ang tubig. So, abot-abot dito. Po kahit 10 daan ang baha eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Tumirik po, malalim po eh. Perwisyo rin ang baha sa paghahanap buhay ng mga jeepney at tricycle driver sa Caloocan City. Wala akong pasahero sa Kamayila. Hindi ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. Malaking kabawasan, kulang po. Kaninang hapon naman sa bahagi ng Muntinlupa, bumagal ang usad ng trapiko dahil sa baha. Bumaha rin sa paligid ng Tulyahan River sa Malabon City. Umabot kasi sa critical level na 12.3 meters ang tubig sa ilog sa bahagi ng Tinajeros Bridge bandang alas 6 ng umaga. Ang antas ng Marikina River naman umabot sa 14.4 meters kaninang umaga malapit sa first alarm na 15 meters. Ngayong hapon, nasa 13 meters na lamang ang level ng tubig dito sa Marikina River. Gayunpaman, ayon kay Mayor Marcy Teodoro, nakaalerto ang kanilang Rescue 161 sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Hindi na lamang daw bagyo o habagat ang itinuturing nilang babala kundi dami ng ulang babagsak. May new normal ngayon kaya yung volume ng rainfall talagang binabantayan natin. Hindi lang dito sa Marikina kundi sa upstream communities. Ayaw natin mabigla sa malakas na pagulan. Hiling nila sa Pag-asa mas maaga sana maibigay ang advisories nito para mas makapaghanda sila. Baka pwede mauna or maibigay nila in advance or if not advance, yung may time talaga para may panahon para makapaghanda. May lead time talaga. Dahil yung Karina, yun ang experience sa amin talagang nagulat kami. Kami naman dito sa Pag-asa, we are taking this data na nare-receive namin very carefully. Iniingatan din natin yung pagre-release ng mga forecast. Crucial din talaga na paagahan, but at the same time, parang feeling namin on our end, tama-tama lang yung gabi, the night before magkaroon ng malalakas na ulan. Bahagya namang umapaw ang Lamesa Dam matapos sumabot sa 80.16 meters ang antas ng tubig nito. Ayon sa Pag-asa, southwest monsuno hanging habagat ang nagdala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Posible pa raw magtagal ang maulang panahon hanggang sa weekend. Kung mag-uulan man in the next 2 to 3 days dahil sa current habagat, ay hindi naman magiging kasing grabe ng paulan na dulot nga ng enhanced na habagat ni Bagyong Karina. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.